Sa pagkakasawi ng huling alas ng mga sawadyaan at ng grupong Abu Sayyaf, malaki ang naging kabawasan nito sa lakas at impluwensya ng teroristang grupo. Nung nan-neutralize na natin yung Abu Sayyaf organization, even the leaders, connection nila sa mga foreign terrorists, doon na nagsimula na wala ng kidnappings. Bagamat ilang beses nabigo ang puwersa ng gobyerno na mapasakamay ang mailap na si Mundi Sawadyaan, naging daan naman ang bawat operasyon para mapahina pang lalo ang teroristang grupo. At sa mga operasyon ding ito, nasakip ang ilang bihag ng pagkakataon na naghihintay na makakalas mula sa tila walang katapusang pagtatago. Hunyo noong nakarang taon, isang operasyon ang inilunsad ng JTF Basilan. Ito ay para lusubin ang sinasabing kampo ng Abu Sayyaf Group sa liblib na bahagi ng bayan ng Sumisip. Sige mga kasama, magandang umaga. Binigyan tayo ng mission ngayon at gusto ko kung ano yung bilang ng team natin na pupunta doon, ganon din ang bilang ng team natin pabalik. Maliwanag? Yes, sir. Target ng unang grupo si Mundi Sawadyaan at ang Basilan Base Sub-Leader na si Pasil Bayali na sinasabing naglulungga sa Sitio Lubloban, Barangay Gyo. $164 gidon. Sir, for info, Oscar Pilo kami dito sa ORP. Lapit na tayo sa target mo, sir. Dito na tayo mag-ORP. Pass the word, rockpile, rockpile. Kaki ko, sir. Positive target, sir. I repeat, positive target. Positibong nakumpirma ng militar ang presensya ng mga Abu Sayyaf sa natukoy na lokasyon. Sandali lang, ang tahimik na kagubatan binalot ng umaalingaw-ngaw na putukan na nagpagulantang sa mga nagkukunding terorista. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Dahil sa dami ng tropa, agad-agad na nagsipulasan ang mga kalaban. Ilang miyembro ng Abu Sayyaf ang naiulat na nasawi sa operasyon. Subalit, bigo silang mahuli ang tinutugis na si Mundi Sawadyaan. Unfortunately, nakatakas na naman siya doon in spite of the bomb run. Nakatago siya sa kuweba. Sa pagkakakubkob sa kampo ng ASG, laking gulat ng mga sundalo nang makita nila ang isang batang lalaking nakadapa sa di kalayuan. Kunin ang bata. Security sa unahan. To, unahan mo. Adik, sir. Unahan mo to. Adik, binin ako Mundi, sir. Niya kami makatagang sikaw. Baka sa mukha ng bata ang pagkabalisa sa gitna ng ingay mula sa palitan ng bala at mayat-mayang pagsabog. Mula sa lugar ng engkwentro, inilikas ng tropa ang bata upang hindi na madamay pa sa bakbakan. Ngunit kasabay ng kanyang bawat hakbang papalayo ay ang agam-agam at paninibago sa kung ano na ang kanyang sasapitin. Sino nga ba ang batang lalaking ito at bakit nasa puder siya ng teroristang grupo? Dito sa kampo ng 101st Brigade sa Isabela City, Basilan, nakilala ko si Ahmad Ibrahim Ruli o kilala bilang Adi, 15 taong gulang. Tahimik at mahiyain, ito ang aking unang napansin kay Adi. Sa unang tingin, aakalain mong
isa lang din siyang lokal. Ngunit ang batang lalaking ito, isa palang Indonesian. Paano ka nakarating ng Sulu? Di ba galing ka ng Indonesia? Sumama lang ako sa mga ano ko, Sa... mama ko. Bakit kayo pumunta ng Sulu daw? Wala naman sinabi sa amin kasi maliit pa kami. Nag-cross ito through the back door hanggang nakarating siya, kasama niya yung parents niya at saka yung mga kapatid niya sa Sulu. Yung kapatid niya na dalawang babae, nasa Sulu. Mula nang mailigtas sa kamay ng Abu Sayyaf, sa kampo na ng mga sundalo na natili si Adi. Malayong malayo sa buhay na kinagisnan nito sa kagubatan ng Sulu. 5 taong gulang pa lamang si Adi, nilisanan niya at ng kanilang pamilya ang Indonesia. Ang kagubatan ng Sulu ang naging tahanan ni Adi at ng kanyang pamilya. Sa piling ng mga kalalakihang tangan-tangan ay armas sa pang-araw-araw. Napagkaitan ito ng karapatang makapag-aral at mamuhay ng katulad ng mga pangkaraniwang bata. Doon na ako lumaki sa bundok. Sa Sulu? Hindi ka nakababa? Hindi. Doon lang ako sa kanila. Mag-ikot-ikot. Hindi ka nakakalaro? Hindi. Nang unang mapasama sa Abu Sayyaf, buo pa ang kanilang pamilya. Ngayon, mag-isa na lamang si Adi. Nasaan na yung magulang mo ngayon? Sana Saan na? Patay na sila? patay. Bakit sila namatay? Yung mga ginawa nila, nagbomba. Kapwa magulang ni Adi ang mag-asawang Indonesian suicide bombers na nagpasabog sa Mount Carmel Cathedral sa Holo Sulu noong Enero 2019. Sila ay sina Ruli Rian Ziki alias Abang Ruli, 35 taong gulang, at ang may bahay nitong si Ulfa Handayani Sale, 32 taong gulang. Walang kamuang-muwang si Adi na yun pala ang balak ng kanyang mga magulang nang magpaalam ito sa kanya. Sa isang iglap, naulila si Adi at kanyang mga kapatid na pawang nasa poder ng Abu Sayyaf. Nang bomba sila, hindi ka ba natakot na nagawa ng magulang mo yun na makapatay ng ibang tao? Natakot naman ako, sir. Pero wala naman akong magawa. Nagagawa sila na gusto nila na. Sinabihan mo ba sila na Mama, Papa, huwag niyo na lang gawin yan? Wala kasi hindi sinabi sa akin. Pero kung nalaman mo yun, anong pwede mong sabihin? Siyempre, di ko sila Hindi ka papayag? Pag alam ko ganito lang ang mangyari sa Philippines, doon na ako lang sa amin. Sa kabila ng pagkawala ng kanilang mga magulang, nanatili pa rin sa kamay ng terorista ang magkakapatid, kasama ang nakatatanda nilang kapatid na si Reski Fantasia Ruli o alias Sisi. Ilan kayong magkapatid? 3. Nasaan na yung mga kapatid mo ngayon? Nasa kulong. Yung isa. Nasa kulungan? Bakit siya nakulong? Kasi may kaso siya. Subalit noong October 2020, nang matunto ng operatiba ang sinasabing bahay ni ASG Subleader Ben Tato sa Barangay Asturias sa Hulo. Dito, nahuli si Sisi kasama ang 2 pang asawa ng ASG. Nakumpiska sa mga suspect ang isang suicide vest na puno ng pipe bombs at ilang pang gamit para sa improvised explosive device na gagamitin umano sana ng mga ito para sa panibagong suicide bombing attack ng teroristang grupo. Sa pahayag noon ni General William Gonzales, una si alias Sisi sa listahan ng wanted foreign terrorists matapos ang naganap na twin bombing sa Jolo. Batay sa ulat, si alias Sisi ay asawa ng Indonesian terrorist na si Andy Baso na napatay naman sa isang engkwentro noong August 2020 sa bayan ng Patikul. Kasalukuyang nakapiit sa Sulu Provincial Jail si Sisi. Sinubukan ng aming grupo na Magandang Gabi Pilipinas na magtungo sa kulungan nito upang sana'y hingian ito ng kaunting pahayag. Ngunit minarapat na mga humahawak ng kanyang kaso na hindi magpaunlak ng panayam. Sa pananatili ni Adi sa teroristang grupo, nasaksihan niya ang ilang iligal na aktibidad ng mga ito. So nakita mo doon maraming mga may barel. Marami. Araw-araw, gabi-gabi, doon nag-uusap. Tapos ikaw, nasaan ka doon natutulog? Doon lang sa kanila. May sinasabi sila na huwag kang mag-alala, alagaan ka namin, bantayan ka namin. Oo, nakasabi sila ganun. Ano, paano sinabi?
sa akin. Sabi niya, huwag ka lang mahiya dito. Okay lang daw sila, sabi nila sa akin. Yun lang. Tapos wala na, ikot-ikot lang ako pero natakot naman ako kasi alam ko pag may gira, di ko alam saan ako pupunta. Bukod sa kanya, naiwan din sa puder ng ASG ang mas bata pa nitong kapatid na babae na si Siti Aisha Ruli o kilala rin bilang Mariam Israni. Subalit noong June 23, 2021, sa isang joint police and military operation sa barangay Bangkal, Patikul, matagumpay na nasagip ang 13 taong gulang na babae. Nauwi sa engkwentro ang paghahain sana ng warrant of arrest sa isang ASG member, Rudimar Habib Jihiran alias Gulam, na ikinasawi ng isang alias Sawi. Ayon sa investigasyon, kasal ang dalagita kay Jihiran at sinasanay umano ng Abu Sayyaf si Siti para maging suicide bomber. Sa pagtungo na Magandang Gabi Pilipinas sa kampo ng 11th Infantry Division sa Hulo, kamakailan, kung saan nanatili si Siti matapos masakip. Napag-alaman naming kaaalis lang nito at binabalik na sa kanyang kaanak sa Indonesia. Dahil dito, nag-iisa na lang si Adi sa pamilya Ruli na naiwan sa puder ng Abu Sayyaf. Pinakarga ka ba nila ng baril? Nagdala ko ng baril pero di ako magbabaril kasi pag sobrang takot ko, sir. Pero nagpaputo ka, hindi? Nagdala lang. Tinuruan ka nila? Tinuruan. Paano daw? Naman. Bakit kailangan ka daw magdala ng baril? Hindi. Sa akin, mag-style lang na dyan. Mag-picture lang ako. Ganun lang ako magdala. Pero wala naman na sa isip ko yung mag-baril. May mga araw ba doon na hindi ka kumakain? Meron din. Dahil wala makain? Anong sinasabi nila? Mamatay na kayo din sa gutom? Parang mamatay na dahil sa gutom. Batid ni Adi na lalo pang nalagay sa panganib ang kanyang buhay, ngunit wala itong magawa. Dahil para sa dayuhang musmos na walang muwang sa pamayanang hindi niya pinagbulan, pakiramdam niya'y wala na siyang malalapitan pang iba. Sinabi nila, kung gusto mo hindi ka makauwi ng buhay. Ayon kay Adi, mula nang maulila at mawalay sa kanya mga kapatid, si Mundi sa wadyaan at ang mga kasamahan nito ang nag-aruga sa kanya. Sumama lang ako sa kanya. Bakit ka sumama sa kanya? Kasi wala na ako maalam ko saan ako pupunta. Saad naman ng militar, dahil sa hirap na ring makarecruit ang grupo, malaki ang posibilidad na sinasanay si Adi na maging miyembro at tagagawa ng bomba tulad ni Mundi. Itong si Adi, ito yung naging kabaka-body ni Mundi sa wadyaan. We don't know kung tinitrain niya or ginugroom niya na maging member din ng kanilang grupo. Of course, kung ganun siya matagal na nakasama ni may malaki yung possibility na maging ganun din siya later on. Noong nakarang taon, nang mula Sulu, nagtungo pa Basilan ang grupo ni Mundi, bit-bit si Adi. Ilan kayong pumunta rito? Konti lang, sir. Mga ilan? Siguro mga 5, 7, ganun lang. May mga baril? Meron, sir. Pansamantalang iniwan si Adi sa isang liblib na kampo kasama ang ilang Abu Sayyaf hanggang sa noong Hunyo nga nang matuntun ang lokasyon ng kanilang grupo kung saan na-rescue si Adi. Ano nangyari? Nung nirescue ka, maraming mga sundalo, nagulat ka na lang. Hindi na ako nagulat, sir. Normal lang. Bakit? Kasi di ko naman naisip yung mga mamatay ako. Di naman. Baka naisip, ayun lang naisip ko, baka ito na makauwi na ako. Agad na dinala sa ospital si Adi para ipasuri ang kanyang kalusugan. Sa pagkakalaya ni Adi, malaki ang ibinago ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Sa isang silid dito sa kampo ng militar, nanunuluyan si Adi. Di hamak na mas tahimik at ligtas kumpara sa sitwasyon nito noon sa Sulu. Masaya ka ba dito sa mga sundalo? Kasama mga sundalo? Masaya. Kasi di naman ako palagi natatakot. Nakakain ka ng gusto dito? Tapos lahat ng mga gusto ko kainin, pinapakain sa akin. Nakakaklaro ka dito? Oo.
Wala mang kasama ng mga tulad niyang bata, nakakapaglibang pa rin si Adi tulad ng iba pang kaedaran niya. Online game sa cellphone ang kinahiligan ni Adi. How is he in the camp? Makikita mo yung actuations niya is bata talaga. Binigyan pa nga siya ng bike, sir, ng Children of War Foundation. And he is free to roam around, go out. Mula naman na makulong ang kanyang nakakatandang kapatid na si Sisi sa Sulu, ay hindi pa niya ito muling nakita o nakausap. Gusto mo siya makita? Gusto ko siya makita pero ayoko na pumunta. Bakit? Matakot ka? Baka iba pa yung mga maisip niya. Bakit ako surrender. Sinabi pala niya na huwag mag-surrender? Yung niya, sir, asawa niya, huwag mag-surrender daw. Bakit daw? Baka patayin ka? Sabi nila, kasama ko dun sa bundok. Kung gusto mo makauwi sa Indo, hindi ka makauwi ng buhay. Huli na rin nang malaman ni Adi na patay na ang dating nag-alaga sa kanyang si Mundi sa Wadyaan. Anya, mas mabuti na raw ito para wala nang gumawa pa ng bomba. Ngayon nandito ka na sa mga sundalo. Masaya ka? Masaya. Bakit ka masaya? Kasi dito ko na nalaman, mga mababait sila. Di naman sila yung mga mga mamamatay tao. Pero doon nasa bundok, sinabihan ako mamamatay tao daw. Colonel, what is now the army doing with regards to Adi's wish to go home? Nung dumating si Brigade Commander dito, si General Luzon, pre-process na namin yung pagbalik niya sa Indonesia to initially to be with his family. Pinunta naman na siya ng mga taga Bureau of Immigration para dun sa... nag-usap na sila? Yes. Ngayong nasa puder na ng gobyerno, umaasa si Adi na matutulungan siyang mapabalik sa Indonesia at makapiling muli ang kanyang nakababatang kapatid. Nung nag-usap kayo nung kapatid mo na pauwi na siya, di ba? Nagpaalam siya sa'yo? Oo, nagpaalam siya sa akin. Tumawag siya. Tinumis na kanya? Saan ka ngayon? Tapos sabi niya ano nangyari sa akin. Sabi ko wala naman. Tapos sabi niya, naalala mo pa ba mga pamilya natin? Sabi ko wala na. Siya naalala niya pa. Kasi ako sir, ako yung sa bundok. Parang nagulat talaga ako. Tapos nawala lahat yung nasa isip ko. Ay yung war shock. Kaya mahirap na ako mag-isip ng mga pamilya ko. Sa sandaling panahon na nakasama ko si Adi, napansin ko ang pagiging makakalimutin nito. Hirap siyang alalahanin ang mga nangyari noon. Maging ang mga alaala kasama ang kanyang mga magulang ay hindi na nito gaanong tanda pa. Posibleng kaso ito ng dissociative amnesia kung saan hirap maalaala ng isang tao ang ilang pangyayari sa kanyang buhay bunsod ng trauma na sinapit nito. Sa kabila ng kalunos-lunos na sinapit ng buhay ni Adi, mababakas pa rin sa kanyang mga mata ang masidhing pagnanais na makapagsimulang muli. Bagamat marunong na itong magbasa at magsulat ng kaunti, nais niyang makapasok sa eskwelahan, bagay na ni minsan hindi niya naranasan. At sa oras na makabalik sa Indonesia, nais niyang maisakatuparan ang pangarap nitong maging isang sundalo. Kung alam niyo lang dito na ako, kunin niyo na ako para makauwi na ako, makapag-aral na ako. I know na si Adi is kakaroon siya ng magandang future. Ang ganda ng feeling, sir, na na-rescue namin tong bata na to, na nakuha namin. Masusundan talaga kung ano ba yung magiging future na balang araw, na magandang good citizen, either Indonesia or dito sa Philippines. Sa maraming pagkakataon, napatunayan ang mapaminsalang epekto ng digmaan sa pangkabuang sitwasyon ng bansa. Ngunit higit pa sa sosyal at pang-ekonomiyang dagok na dala nito, unang sinisira ng giyera ang mga pamilya at pangarap, di lamang ng mga nakatatanda, ngunit lalong-lalo na ng mga nakababata. Ngunit para sa pamahalaan, panahon na para putulin ang siklo ng karahasan. Basilan now is
is now a very peaceful province. No? Malayo na narating nito. Kailangan na lang namin i-sustain, lalo pa naming pag-ibayuhin yung partnership with the local government, partnership with the other stakeholders. Kunti na lang to. And I think talagang nandun na tayo. I'm confident that we can finish the internal security problem of our country anytime soon. Decrease na natin yung kanilang capabilities and they're already in the verge of defeat. So we will just put more effort and continue our campaign. Kung babalikan ang masasalimuot na dekada, masasabing malayo na nga ang narating ng kanlurang Mindanao ngayon. Sana, sa muli kong pagbabalik, ganap na nitong makamtan ang kalayaan mula sa kaguluhan. Nang sa gayon, ay sa lugar na minsang bumuo ng aking pagkatao, matupad na rin ang mas marami pang pangarap. Magandang gabi, Pilipinas!